Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak, ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema, makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas." Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po iilan ang napapaisip o nagtatanong tungkol sa kanilang mga karanasan na kung kailan sila nagpapakabuti sa buhay, ay bakit parang tila ba nagiging komplikado ang buhay
dala ng mga problema, pagsubok, mga kaguluhan. At yan ay nangyayari samantalang sila ay nagpapakatino. Yung bang kung kailan natin napagpasyahan na tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoon, yun bang kung kailan natin pinagsisikapan na maging mga responsabling anak o magulang o kapwa, yung bang kung kailan natin ginagawang bahagi ng ating buhay ang pangunawa, pagpapatawad, pagdamay, pagmamalasakit, pero sa gitna ng lahat ng mga pagsisikap na maging mabuti, bakit dito dumadating ang mga hindi inaasahang problema, kaguluhan, samaan ng loob, na minsan ay sunod-sunod at kabi-kabila. Hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo sa akin, pero sa ating karanasan, ang kabutihan ay hindi automatic na daan sa isang tahimik, mapayapa at walang gulo na buhay. Hindi po. Sapagkat, alam po ninyo, ang kasamaan ay lagi nang nagsisikap, kumikilos, gumagalaw, aktibong-aktibo. Ang puwersa ng kadiliman, 24 oras sa maghapon, 7 araw sa isang linggo, upang labanan at puksain ang kabutihan. At ito ay kanilang isa sa katuparan sa pagpapahirap sa mga tao na nagpapakabuti at nagpapakatino sa buhay. Ito po ang buod ng ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Karunungan. Hindi po nalulugod ang mga masasama sa mabubuting tao. Sapagkat para sa mga masasama, itong mga mabubuti ay sagabal sa kanilang mga madidilim na balak. Ang mga mabubuti, sila ay problema para sa mga masasama. Sapagkat sa mga masasama, ipinamumukha raw ng mga mabubuti na sila ay mababang-mababa sapagkat sila ang sumusuway sa kasulatan o sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa mga masasama, ang mga mabubuti ay dahilan upang sa kanilang puso ay maghari ang puot, ang galit, at mauwi pa sa paghihiganti at pag-uusig. Kaya dito natin maunawaan ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, mistulang tinatanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kausap, ang kanyang mga kababayan, bakit ninyo ako inuusig? Sapagkat ang paliwanag ni Hesus, ako'y mula sa totoo. Ang totoo ang nagsugo sa akin, at hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ngunit ano ang tugon sa kanya ng mga tao? Siya'y dakpin, siya'y pahirapan, siya'y parusahan. Alam nyo, hindi lang minsan kong narinig sa bibig ng mga inosenteng bata, kahit ng mga inosenteng matatanda, kapag sumasapit ang prosesyon ng mahal na araw at nakikita nila si Jesus nakapako, naghihirap, walang buhay. Ang kanilang tanong ay, bakit siya pinarurusahan? Bakit siya sinaktan? Bakit siya namatay? Samantalang, di ba, wala naman siyang ginawa na kahit anong kasalanan. Di ba, siya pa nga ang mabuti at sa ating nagpatawad at nagmahal. Ito din po ang tanong ng napakarami sa atin na nagpapakabuti. Ba't ako nahihirapan? Ba't ako nasasaktan? Bakit may mga kaguluhan, mga pagsubok, dusa at problema sa aking buhay, samantalang ang aking disposisyon naman ay para lamang sa mabuti, sa tama at sa totoo? Mga kapatid,
makakatulong kung ating tatanggapin ang mga mabubuti ay hindi kailanman tatantanan ng mga masasama. Ngunit hindi ito dahilan para tayo tumigil sa ating pagpapakabuti. Lalong dumadami ang problema, lalong bumibigat ang mga pagsubok, dala ng ating pagpapakabuti, ang ating tugon, lalo pang magpakabuti at hindi bibitaw sa pagpapakabuti. Sapagkat alam naman natin, may katapusan ang lahat ng kasamaan at ang kabutihan mistulang natatalo paminsan-minsan, pero ang totoo, sa huli, ang mananaig at magtatagumpay ay ang mabuti. Hindi lang sa mundong ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating mabuting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.